sa ating lahat. Biyernes na ito sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito, ginugulitan natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Tayo'y magmilay sa kanyang dakilang pag-ibig na ininalay para sa ating kaligtasan. Parangalan natin ang krus na bagamat naging kasangkapan ng pagkamatay ni Jesus ay nagkamit para sa atin ng kaligtasan at buhay. Kaisa ng buong sambayan ng Kristiyano, magpasalamat tayo sa Ama na siyang mag-akda ng pinagmumulan ng orasyon ng ating kaligtasan. Magsipayo po ako. Ama namin makapangyarihan, alalahanin mo ang awa at pagmamahal. At sa iyong pag-ingaw, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumana mula sa iyong nagpakasakit na anak upang magsaluhin kami sa piling ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming nalapagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ako.
ang magpapatunay na pinaghihintulutan ito ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ang kanyang likod ay matulad sa isang halaman na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakpil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtako ng suyak sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magdaka. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinananas niya parusa sa kanyang Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinubo dahil sa ating kasamaan. Tayo ay pumaling dahil sa kahirap na dinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw na kanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit iniibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binubuo at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti. Tulad ng koberong hatid sa katayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagubitan, ni hindi umiinit kahit kabutok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa lakong patayan, walang manangahas na ipagsandalan, wala man lang lumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban mo. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang langit susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasak siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at gustong kinalulugan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking parangalan, kasama ng mga dakila, pagkat pusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at itinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo
sapagkat naranasan ni Jesus ang kahinaan, sakit at pagdurusang pinaranas sa atin. Siya ay naging paunawain at mapagkalingang tagapamagitan namin sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinuso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya tawag na tayo magkatuwing lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumubuhang sumamo sa Diyos na makapagligtas sa Kanya sa kamatayan. At iyon siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang lahat na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang kalamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkalulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga Pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkalulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, nagpahulong sila at nabuwal sa lupa, muli siyang nagtanong. Sino lang ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. Sagot niya, Sino po, sinabi ko na sa inyo ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyo umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napakakakahigisa sa mga ibinigay mo sa aking Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote na tigpas sa panantalingan ng alipin iyon
dinapos ng mga bantay ng Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na binan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila ng isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong yan? sagot ni Pedro, maginaw noon kaya't nagbabaga ng muling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainig. Nakihalo si Pedro at nagpainig din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Kaya na akong nagsasalita sa matula. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing paligid. Pakila ko ang tinatanong ninyo. Ang tanongin ninyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong nila, sinagot siya ni Jesus, Kung nagsasalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainig. Siya ay tinanong nila, Hindi ba alagad ka rin ng taong yan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinikasan niya ng tayo. Hindi ba ikaw ang nakipagpasama ni Jesus sa halaman? Muli itinagwa ito ni Pedro, siya namang pagkilawak naman. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga nito, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila ay huwag manituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang saktan niyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa iyo. sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya kagulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kami kapangyarihang gumawa ng kamatayan kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba ay galing sa inyong sariling isipan? Kung may nagsabi sa iyo, Ako ba ay Hudyo? Tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo. Ano ba ang ginawa mo? sumagot si Jesus. ang kaharian ko ay hindi sa
sigaw nila, Huwag siya, kundi si Barabas. si Barabas sa isang tulisan, kaya pinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupi. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, binawang korona at itinutong kay Jesus. At sinutan siya ng balabal na purpura, isa't isa'y lumalapit sa kanya at nangwika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makita kasalanan niya. at nilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makita kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nalalabat siya mamatay, sapagkat siya ipapanggap na anak ng Diyos. lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tungkol si Jesus. Ayaw mo akong pag-usap sa akin. Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kang panalangin o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya walang pagagawa yan ay sapagkat ipinatalo sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niyan, kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa aking dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Sino mang magpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, nilabas niya si Jesus at siya'y nagulog sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at maging ika-12 ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya ng pasan ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin Dako ng Puno, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay tinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus si Jesus na taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang may sulat ko ay sulat ko na. Nang maipakunan ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi at hinati ng buo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin umitin ito. Magsama na lamang tayo para malaman ang pag-ibig ng mga ulo. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang kanyang mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Narito ang inyong anak, At sinabi sa alagad. narito ang inyong ina. Mula noon siya ay pinatirahan ng alagad na ito
ikinabit sa sanga ng sopo at ininit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus sa alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniukayok niya ang kanyang ulo at nalabon ang kanyang hininga. Magsilubog po. Magsitayo po. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga bugyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat nakita ang araw ng pamamahinga ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabalo nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Napahulga ang mga kawal at pinali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makita ang patay na siya, higit na nila binali ang kanyang binti. Subalit umulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang paginiran ni Jesus at biglang lumaloy ang dugo at tubig at nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababating saman sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang umulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang umuni ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim na lamang dahil sa takot sa mga ulo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sandaang libra ng pinaghalang nira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus sa nilagyan ng pabango habang ibinabalot sa kalintino, ayon sa kaugalingan ng mga gulo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay isang kalamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa ng paglilibigan. Yamang mo'y araw ng paghahanda ng mga bugyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibig si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mabiyayang Biyernes Santo sa inyo lahat. Mahigit 500 taon na tayo nagdiriwang ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. At ngayong araw na ito, tinutuloy natin tinatawag natin halos pinakasentro ng ating pananampalataya, ang Paschal Triduum. Katulad ng aking sinabi, mahigit 500 taon na natin yung pinagdiriwang ito sa Pilipinas. Mula sa narration lang ng pagbabasa ng ano ang nangyari sa pagkamatay, paghihirap, pagkapakasakit, pagkapako sa krus hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Medyo na-develop ang ating liturhiya para may sagutan na. At first time kong nakarinig ng parang ano yung sagutan, parang tinatanong kung sino ang hinahanap mo niyo? Tapos sasabihin ng bayan si Jesus sa taga Nazareth. Tapos sasagot si Father Conquio, ako si Jesus. Parang na-imagine ko kung Borealis si Jesus. Hindi ko alam kung meron ang feeling niyo kanina. Ang ganda ng aking pakiramdam. First time ko. Kaya medyo, pero ganun talaga siguro. Napakahalaga ng tatlong ito. At ang instruction sa ating rubrics ay maaaring magkaroon ng malikling homilina. Kaya hindi lang ang ating homily sa araw na ito sapagkat medyo mahaba ang ating ritual. Susundan ito ng ating pag-venerate sa krus mamaya. Dahil
traidor at mga kaibigan ng iwan sa ating kwento. Siyempre, naroon din ang kaibigan na nag-stay at yung kanyang nanay na nagmamahal, naroon pa rin siya. Pero naroon din ang mga pagkakataon na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay makakarinig pa rin tayo sapagkat yung pagtataksil, pagtatraidor, pang-iiwan, at sa kapaggamit ng kapangyarihan, ay pa rin ang halos kinakaharap natin hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo yung meron ng pandemic, anong tawag? Yung bang parang sarili pa rin ang iniintindi. Nakakalungkot yung ganoong pagkakataon. Na parang magagamot sana ang mga may sakit. Pero uunahin pa rin ang sarili. Hindi lamang pisikal naman ang sakit. Merong emosyonal, merong intelektual, merong spiritual. So sana yung mga bagay na yun ay siyang buo nating pagkatao at lahat ng mga yun ay pangangailangan natin. Lahat yun, essential. Kaya ngayon siguro, pagkakataon na ito, sa kabila ng mga ganung mga karakter, naroon pa rin yung biktima, naroon pa rin yung sakripisyo, naroon pa rin yung nagmahal ng totoo sapagkat binigay niya ang kanyang sarili upang mayakap tayong lahat. Inubad niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Kahit na sa literal nitong pakahulugan, iba ang nagubad sa kanya, pero ang totoo ay noong siya ay maging kaisa natin, yun ang pinakamagandang umpisa ng pagpapaalala sa ating lahat na tayo ay kanyang minamahal. Pero hindi yun naging sapat. Talagang literal pang inundan siya at ipako sa krus upang makita ng lahat kung gaano siya nagmamahal sa atin. Ang panawagan na siguro bilang kanyang mga minamahal, huwag sana natin yung kalilimutan. Habang pinagmamasdan natin na nakabayukoy siya sa krus, sana ang naalala natin ay yung hangarin niyang yakapin tayo. Yung hangarin niyang ilapit ang kanyang sarili sa atin. At sa mga pagkakataong iyon, tayo rin sana ay maghangad na yakapin din siya pabalik ng mahigpit, ng totoo. Hindi man yung cross ang nakikita natin, kundi sa ating mga minamahal, sa mga nangangailangan, sa mga nakapaligid sa atin. Ngayong Biyernes Santo, konkreto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Konkreto rin ang hinihingi sa atin. At kung pakikinggan natin ang Diyos, meron siyang gustong sabihin. At sana, kasabay ng kalooban ng Diyos para sa atin ngayong Biyernes Santo, ay biyaya rin na sana ay magawa natin ang dapat nating gawin. Samahan natin si Maria at ang minamahal na alagad, si Jesus na nakabayukoy sa krus hanggang sa siya ay ibibig. At hintayin natin ang higit na grasya na binigay sa atin ng Diyos
na siyang matatanggap natin sa mga susunod na araw. Amen. Tumayo po. Para sa banal na simbahan, Idalangin natin mga mahal kong kapatid ang banal na sambayan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan, pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansimbo at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos Ama natin mga pangyayarihan. lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mo si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig, upang ang isang sambayan na naghanap sa buong daigdig ay manalangin at tatag sa pananampalatayang iyong bigay para sa bahin ng banal ng bayan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Para sa Santo Papa, Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para pagingkuran. lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan sa iyong kapasyahan at iiran ng sanlibutan, paunlakan mo ang aming kahilingan ng iyong linapin si Papa Francisco na iyong pinirang para kami pangasiwaan upang sa bayan ng Kristiyan na iyong pinamumunuan ay mapapalakalaan niya ng may kaundaran sa pananampalataya at gawang kapagihang iyong inaasahan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Para sa kaparian at angat ng kaanib ng simbahan, Idalangin din natin si Bartolome na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. lumuhod po ang lahat. Ang malaming makapangyarihan ng iyong
Espiritu ay nagpapabanal at nagkakagawin sa buong simbahan. Higin mo ang aming paglahok para sa iyong mga nagapaglingkod upang mapaglimpunan kang matapat sa tulong ng iyong kagandaang loob sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga iniyang handang tao sa pagbibinyag, Idalangin din natin na mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos sa mga nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling magsilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pakikisayo kay Jesus na buong mahal. lungkot po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinaulan ng sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa panampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pagmandal. Ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa huli ng pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaalim ng iyong angkan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na bawang kay Jesucristo na nananalig upang marapati ng Diyos sa manating makapangyarihan na sila'y lipunin at lingapin sa isaliyang sambayan. lungkot po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa isang bayanan. Lingapin mo mga kabilang sa kawan ng anak na sa iyo itinalaga sa buglod ng isang bilang upang sila'y makabuglod sa buong pananalig at sila'y makapisan sa buglod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. lungkot po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya isumila. Digid mo ang paglubog ng iyong sambayanan upang mga tao na iyong unang hiniran ay pagdapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
para sa mga di sumasampalataya kay Kristo. Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang kahaking nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kami sa pag-ibig mo ay lagi imunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo mga anak ay maging mga saksing mapapaniwalaan ang iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang kami dapating sa Kanya'y makalulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao pag lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob kahit may mga di ka nais-nais na malapit, mapanaadong pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig. At matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos sa totoo at amang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga uuwit sa pamahalaan. Idalangin natin na mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuwi sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay taluyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang tinatulugan sa ipagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay at lika at karapatan ng tanan. Tunghayin mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagan ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sampahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may kahit pangangailangan. Idalangin natin mga kapatid, sa ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay manigasan, ang pagkukuman ay maparang, ang mga nasa pigitan ay umayang tuluyan, ang mga nahapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay matulahating sumapit sa karunungan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aaraw buhay ay matiwasay na manilay. Lumuhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob
Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa pag-ibigan ay magkabit ng kasiyahan at madama ang iyong pagmamahal sa pamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa pagsusumpo sa lakanang nasabi. Idalangin natin ang gabiang pagsumpo sa salot na dulot ng COVID-19 na nakakapinsala sa buong daigdig upang pagalingin ang amang makapangyarihan ng mga may karamdaman, patatagin ang mga kumakalingas sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Lubod po ang lahat. Ama naming makapangyarihang pinagmumulan ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan, tunghayin mo ng may haba ang sandaigdigan. Na ginubupo ng karamdaman, ipagsagundalan mo kami sa gitna ng matinding pagsubok na aming kinaharap at sa iyong makaamang pagkalinga, dulutan ng kagalingan at kaginhawaan ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang mga kumakalingan sa kanila, pagkamitin ng kapayapaan, walang hanggan ang mga pumanaw na at gawaran mo ng kaganapan ang aming pagsisikap na masumpo ang salot na ito sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatapos na po tayo sa pagpaparangal sa krus na banal. Sa pagkakos na banal ni Jesus na buong kamay, nalupit ang kamatayan at sa huling pagkabuhay, ang pag-asa ay suminay. Lubod ang lahat. Sa pagkakos na banal ni Jesus na buong mahal, nalupit ang kamay.
mag-protect sa harapan ng krus. Maraming salamat po.
Pagsipayin po ang lahat. Sa tagubilin naman ang halagang ng utos sa tulad ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos sa pagkain natin ng lakas na loob. Hindi namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalod ng kapyapan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahalaga ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa nagutan. Mapapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal, pinapakalaban mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang hinanak na iyong dakilang pag-ibig upang kami makapabuhay ng matapat sa pagkisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ng gabi, alas 7 po ay ang ipagdiriwang naman natin ang karugtong ng ating Biyernes Santo, ang Sabado de Gloria. Magsisimula po ang ating pagdiriwang ng alas 7 ng gabi sa harapan po ng ating simbahan. Kung maaari po, uli, magsuot tayo ng kulay puti at magdala po tayo ng ating kandila. Kung makakapagdala po kayo ng tubig para pumapaspasan at maiuwi sa inyong tahanan, nakabubuti rin po. Kung gusto nyo rin po sumama, ipoposisyon natin ang ating Santo Entierro sa ating shrine, sa paligid naman po, at makakalimutan tayo sa ating simbahan. Same position namin po. Magsiliko po tayo. Ang manaming bukal ng pagpapala ang iyong pagpapasabasa ng naunawang masalanan sa isang kailang pumanap ng pagbulikat sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawag ay sumapit-awa sa kanan, ang iyong pagkasama maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal na way maging matibay, ang kaligtasan walang mali ay pagdating mong lulusan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang